Sa ating po mga balitang pambansa, naghain nga po ng kandidatura ang tatlong pambato ng partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ikatlong araw po ng COC filing. Muli pong tatakbong senador sina Senators Ronald Bato de la Rosa, Bongo at maging si Philip Salvador. Sa ilalim po yan ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP kung saan tumatayong chairman si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inamin po ni De La Rosa na posibleng makaapekto sa kanila pong pagtakbo ang mga pambabatikos sa pamilya Duterte gaya po na lamang ng investigasyon sa war on drugs. Ipinaubaya raw ho nila Senator Bongo sa publiko kung tatalab pa rin ang Duterte Magic sa paparating pong midterm election. Sa ngayon po'y kinukumbinsi pa rin daw ho si dating Pangulong Duterte na tumakbo sa halalan. Samantala mga kapatid, mismong si Senator Grace Poe naman ang nagpakilala sa anak niyang si Brian Poe Lemanzares na tumatayong first nominee ng FPJ Panday Bayanihan Party List. Isusulong daw ng party list ang mga programa para sa pagkain, kaunlaran at hustisya. Plano raw ni Brian na ipagpatuloy ang mga isinusulong ng kanyang ina. Batid niya raw na hindi mawawala ang nepotism pero ang gate ni Brian, nagsimula siya sa mababa bilang researcher noon ng kanyang ina. Sinimulan po naman ng PNP Internal Affairs Service ang investigasyon sa mga pulis na sangkot umano sa pagpatay kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga noong 2020. At ayon sa PNP IS o IAS, magsisimula sila sa whistleblower na si Lieutenant Colonel Santi Mendoza, dating anti-narcotics officer na nagtuturo kay dating PCSO General Manager Royina Garma bilang umano'y mastermind sa krimen. Kasabwat niya ni Garma si Napolcom Commissioner Edelberto Leonardo. Sakaling mapatunayan, matatanggal daw agad sa serbisyo sina Mendoza at ilang pang tauhan ng PNP na sangkot sa pagpatay kay Barayuga. Balak pa rin daw bumalik sa politika ni dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Go kahit may mga panibago na namang reklamong isinampa laban sa kanya. Sa eksklusibong panayam ng News 5, kinumpirma ng legal counsel ni Go na plano nitong muling tumakbo sa pagkaalkalde. Oras lang na maayos ang lahat ng mga kailangang dokumento, ihahain na raw ang Certificate of Candidacy ni Alice Go sa Comelec Bamban. Sa kabila naman ng pagkakakulong ngayon ni Go, naniniwala ang kanyang kampo na taong bayan ang magdedesisyon pagdating ng eleksyon. Una nang naghain ng misrepresentation charges ang Comelec laban kay Go matapos madiskubring pareho ang fingerprint niya sa Chinese national na si Go Waping. Sa ilalim ng election law, isa sa mga pangunahing kwalifikasyon ng mga kakandidato ang citizenship o pagiging isang Pilipino. Hinihintay na lamang ang desisyon ng ombudsman kung papatawan ng perpetual disqualification si Go sa pamimeke ng kanyang citizenship. Hirap pa rin pong makauwi sa Pilipinas ang mga Pilipinong naiipit sa gera sa Lebanon. Meron pong repatriation program ang pamahalaan pero pahirapan ang paghagilap sa kanila pong mga dokumento para makauwi. Apektado rin ng mga airstrike ang Lebanese Immigration Office na siya ho namang nagpoproseso ng kanila pong mga dokumento. Kinumpirma ho naman ng DFA na napagbigyan sila ng Immigration Office sa Lebanon na magproseso ng travel documents ng mga Pilipino. Anumang araw mula ngayon ay lilipad na ang chartered plane para sa sunduin ang mga Pilipino sa Lebanon. Simula Oktubre ng nagdaang taon hanggang Setyembre ngayon taon, nasa 500 Pilipino lamang ang nag-avail o sumama sa repatriation program. Wala pa ito sa 10% ng kabuuang 11,000 mga Pilipino na nananatili sa Lebanon. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.